Magandang araw mga bata. Bago natin talakayin ng malaliman ang mga detalye, simulan muna natin sa ating pangunahing paksa, ang pang-ekonomikong pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. So dito natin makikita kung paano namuhay, kung paano sila kumita, at umunlad ng ating mga ninuno bago pa man dumating yung mga dayuhan sa ating bansa. Mahusay na nilinang ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang kapaligiran para sa lubos nilang kapakinabangan. Ibig sabihin, kahit wala pang mga machine o wala pa silang mga makina gaya ng mga ginagamit natin ngayon, talagang matatalino at madiskarte ang ating mga ninuno. Kung ano ang meron sa paligid nila, bundok man yan, dagat, o kagubatan, ginawa nila ng paraan para mabuhay at may makain ang pamilya nila. Kaya naman sabi rito, ang kanilang sistema ng pamumuhay ay nakabatay sa katangian ng lugar na pinagtayuan nila ng permanenteng komunidad. Ibig sabihin, kung malapit sila sa dagat, syempre, pangingisda ang hanap buhay nila. Kung malapit naman sa bundok o kapatagan, pagsasaka ang ginagawa nila. So nakadepende talaga sa kung anong meron sa paligid nila ang kanilang kabuhayan. At syempre, habang lumilipas ang panahon, hindi nagpahuli ang ating mga ninuno. Sabi rito, sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pag-unlad ng teknolohiya na lalong nagpaunlad ng pamumuhay ng mga tao. Huwag ninyong iisipin na cellphone o computer yung teknolohiya nila noon. Okay? Ang ibig sabihin nito, natuto silang gumawa ng mas magagandang kagamitan tulad ng matitibay na bangka, mas maayos na kasangkapan sa pagmimina at sa pagtatanim, at maging yung mga sandata. Dahil dyan, mas naging madali at mabilis ang kanilang trabaho para mabuhay. Ito ang isa sa mga pinakamahalaga. Ang sabi rito, nang matutong gumamit ng bakal ang mga sinaunang tao, lalo pa nilang napaghusay ang paglinang ng kapaligiran. Kasi noong una, bato o kahoy lang ang gamit nila. Pero nung natuklasan nila kung paano gumawa ng o gumamit ng bakal, mas naging mabilis at matibay ang kanilang mga kagamitan sa pagsasaka, sa pagmimina o maging sa pangingisda. Mas marami silang nagagawa dahil mas maganda na ang kanilang mga tools o yung kanilang mga kagamitan. Ang isa pang ebidensya ng mataas na antas ng teknolohiya ay ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa pagpapalayok. No? Sa pamamagitan ng luwad o yung isang uri ng lupa na madaling hulmayhin kapag basa, natutun silang humubog ng iba't ibang uri ng mga sisidlan na ginagamit nila sa pag-iimbak ng pagkain at maging sa kanilang mga ritual. No? Ipinapakita nito na mayroon na silang malalim na kaalaman sa sining at paggawa bago pa man dumating ang mga dayuhan. Naging malaki ang papel ng pag-unlad ng teknolohiya sa pagbuo ng bangka para maging posible ang pagkikipagpalitan ng mga produkto. Okay? So dahil sa paggawa nila ng matitibay na bangka tulad ng balangay, no, mas naging madali para sa ating mga ninuno ang maglakbay sa iba't ibang isla. Dito na nagsimula ang malawakang sistema ng kalakalan or nung barter na tinatawag natin, kung saan nakikipagpalitan sila ng produkto hindi lang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa mga manggagaling sa ibang bansa. Noong 1977, nakadiskubre ang National Museum of the Philippines ng artifact ng mga balangay. Ito ay nahukay nila sa may Butuan, Agusan del Norte. At pinatunayan nito na ang ating mga ninuno ay magagaling ng manggagawa ng bangka at bihasa sa paglalayag sa karagatan noon pa man. At narito ang ebidensya. Sa laraong ito, makikita ninyo ang aktwal na mga labi ng balangay na nahukay sa Butuan noong 1977. Ang balangay ay isang malaking bangka na yari sa kahoy na ipinagtutugma-tugma sa pamamagitan ng mga kahoy na pako imbes na mga bakal.
Patunay ito na ang ating mga ninuno ay magagaling na inhinyero sa paggawa ng bangka at bihasang manggagawa sa karagatan. Dahil sa mga bangkang ito, naging posible ang paglalakbay at pagkikipagkalakalan sa pagitan ng mga isla sa ating bansa at maging sa ibang mga bansa noon pa mang unang panahon. Nang lumaon ay nagkaroon ng ugnayang pangkalakalan ang mga estadong bayan sa mga mangangalakal sa ibang bansa. Dahil sa husay nila sa paggawa ng mga bangka tulad ng balangay, hindi lang sa loob ng bansa nakikipagkalakalan ng ating mga ninuno, kundi naabot din nila ang mga mangangalakal mula sa China, sa India, o sa iba pang mga kalapit na bansa sa Asya. Bukod sa mga taga-Asya, narating din tayo ng iba pang dayuhan. Sabi rito, ang mga Arabe ay nakarating sa Pilipinas mula sa Malacca Strait. No, para mas malinawan kayo, ang mga Arabe ay mga mangangalakal mula sa gitnang silangan. Naglakbay sila gamit ang malalaking sasakyang dagat at dumaan sa tinatawag na Malacca Strait. Ito ay isang napakahalagang daanan or route, no, sa tubig sa Timog Silangang Asya upang makarating dito sa ating bansa at makipagkalakalan sa ating mga ninuno noon. Noong 982 CE, nagkaroon ng tala ang isang Tsinong chronicler sa pagdating ng barkong Arabe sa Tsina na may lulan na produktong nagmula sa May o Mindoro. Ibig sabihin, noon pa man ay mayaman na ang Pilipinas sa iba't ibang produkto at likas na yaman. Ang mga produkto natin noon sa Mindoro ay dinala pa ng mga barkong Arabe hanggang doon sa bansang Tsina. Patunay lang ito na maunlad at aktibo na ang ating kalakalan noon pa man. Sa kabuuan, ipinapakita ng ating kasaysayan na ang mga sinaunang Pilipino ay hindi talaga nagpahuli, no? Mula sa paggawa ng matitibay na palayok at mga bangkang tulad ng balangay, hanggang sa malawakang pagkikipagkalakalan sa mga bansang tulad ng Tsina at sa mga kalang Arabe. Patunay lamang ito na ang ating mga ninuno ay matatalino, malikhain at bihasa na sa iba't ibang uri ng teknolohiya noon pa man.